May isang maliit na nayon sa dulo ng isang maalikabok na pulang dumi na kalsada, kung saan ang tilaok ng mga tandang ay nahaluan ng malamig na hangin sa madaling araw. At sa dulo ng baryong iyon may tindahan ng isaw. Isang tindahan ng isaw na natatakpan sa ambon ng gabi, mga dilaw na ilaw na kumikislap, ang tunog ng pag-ihaw, at may nakatingin ng diretsyo sa kamera. Tinatawag nila itong isawan ni Aling Luisa, ang lugar na may pinakamasarap na inihaw na bituka sa lugar, at ang mga tapat na customer hindi pumupunta sa araw. Mabilis na humarap sa isang mag-aaral, Joy, na nagbibisikleta sa trail, ang mga kumikislap na ilaw ng tindahan sa harap, ang nakakubling kadiliman sa likod. "Every name is Joy, hindi ako naniniwala sa aswang. Hindi ako naniwala sa mga chismis hanggang sa araw na nawala ang kaibigan ko, si Mark. Walang iniwan kundi isang dugo ang bisikleta. Ang tunog ng preno ng bisikleta ay biglang inilapat. Flashback, bahid ng dugo sa mga dahon ng palay, maputik na bakas ng paa, tahimik na nakangiti ang mga mata ni Mang Cardo. Sabi nila ang mga mahilig kumain ng mga organo ay ang mga pinakamadaling kapitan ng mga demonyo. Ngunit sinong mag-aakala ang mga nagbebenta ng mga organo ay ang mga nagpapakain sa mga demonyong nasa loob nito? Isang hiyawan sa gabi, isang batang babae na kinakaladkad sa mga palumpong, ang kanyang mga kamay ay nangangapa sa lupa. Isang paos na boses na tumatawag ng Joy. Akala ko noon ang pagtatrabaho ng part-time sa isaw ay paraan lamang para matulungan ang aking ina na maghanap buhay. Pero hindi ko inaasahan kakapasok ko lang sa bunganga ng impyerno. Isang close-up ng pulseras na may tinik ng kalamansi, anting-anting. Isang dugo ang kamay ang inilagay sa pulso ni Joy. Ibinigay ito sa akin ng lola ko na sinasabing mapoprotektahan ako mula sa kapahamakan. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi aksidente kundi laman ng tao. Magandang supi ng isaw, di. Kwentong aswang, true story. Batay sa hindi pinagsasabihan ng mga tao sa sikat ng araw. Sabi ng nanay ko dati, ang kanayunan ay kung saan ang mga tao ay nakakahinga ng mas maluwag, nabubuhay ng mas matagal. Ngunit natuklasan ko, may buhay pa sa ilalim ng putik ng mga bukid, sa tabi ng tila mapayapang hapunan. Inidaan tungo ay bansa. And my name is Joy. 16 na years old. I was born in Manila. Ngunit ngayon, babalik ako sa kanayunan. Hindi para sa bakasyon sa tag-araw, ngunit dahil nawalan ng trabaho ang aking ina. At hindi namin kayang bayaran ang renta. Yan ni lumang nayon iyo indeed kakaiba ni mukha. Si Joy at ang kanyang ina ay sumakay sa kanilang mga bisikleta sa isang maruming eskinita. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid. May ilang mga tao na nakatingin sa kanya ng kakaiba. Ang mga sirasirang kainan ay nasa paligid, umaakyat ang usok mula sa mga kalan ng uling. The busiest one, isawan na Aling Luisa. Maliit lang ang village na ito. Ang mga tao ay nabubuhay sa maliit na kalakalan, orange na cake, halo-halo. At ang pinakasikat ay ang isaw ni Aling Luisa, kung saan sabi nila kapag gabi na mas maganda. First encounter Alay Mang Cardo. Napadaan si Joy sa shop, nakatingin ang mga mata niya sa isang lalaking nakatayo sa likod ng grill. Malalim ang kanyang mga mata, malambot ngunit hindi pala kaibigan ang kanyang ngiti, Mang Cardo.
Narinig ko ang ilang mga tao na bumubulong na siya ay bago. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, iyon lang, mula nang siya ay lumitaw. Ang tindahan ay naging mas masikip ngunit maraming mga aso sa kapitbahayan ang nawala din. Nanginginig si Joy, mabilis na naglakad. Kultas na Lola. Nakauwi na si Joy. Nanginginig na inilagay ni Lola ang isang magaspang na pulsera sa kanyang kamay, isang itim na nylon string, na may kabit na maliit at madilim na dilaw na tinik, ang tinik ng prutas ng kalamansi. Boses ni Lola. Joy, ingatan mo ito. Ito ay isang anting-anting mula noong nabubuhay pa ang iyong lolo. Kung sino man ang magsuot nito, hindi mahuhuli ng aswang. At chuckle. Aswang. It's 2024. Pero dahil sinabi mo, hindi na ako naglakas loob na makipagtalo. At dahil naramdaman kong may mali sa lugar na ito, mag-apply ng trabaho lay isawan. Nakatayo si Joy na nangangapa sa labas ng shop. Lumabas si Aling Luisa, isang maikling babae na may kulubot na mukha ngunit malakas ang boses. Tumingin siya saglit kay Joy. Aling Luisa, gusto mong magtrabaho? Gusto mo bang magtrabaho? Bukas ka magsisimula. Huwag ka lang pupunta ng madaling araw. Masamang oras yan, Joy. Maraming gumagala kapag madilim. Hindi ko maintindihan kung paano mo nalaman ang pangalan ko. At bakit mo ipinipilit na huwag dumating bago madaling araw? Gabi na. Isinabit ni Joy ang singsing sa kama, nakahiga sa gilid habang nakatingin sa kisam. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa siwang ng pinto. Sa labas, ang sipol ng hangin ay naghahalo sa tunog ng pagkaladkad sa lupa. Akala ko ang kanayunan ang pinakatahimik na lugar. Ngunit noong unang gabing bumalik ako, hindi ako makatulog. At iyon ang unang gabi, nakarinig ako ng mga yabag na kinakaladkad sa bakuran. Hindi tao. Hindi aso. Pero may gutom. Maagang nagising si Joy. Malamlam ang ilaw sa beranda. Hinugasan niya ang kanyang mukha sa isang palanggana ng tubig ulan, tiningnan ang pulsera sa kanyang pulso, at naglakad palabas sa maruming landas patungo sa tindahan. Maaga akong dumating, 5:45 ang. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit sabik akong gumawa ng impresyon. Itinulak ni Joy ang pinto ng shop. Madilim sa loob. Ang metal ay sumisigaw sa mga tile. Isang basket ng karne ang kinaladkad sa sahig mula sa kusina. Napalunok siya. Papasok na sana siya nang may bulungan mula sa likuran niya. Aling Luisa, sa mahinang boses. Hindi pwede ngayon. Balik ka pag may araw na. Hindi sa ganitong oras. Bumalik ka kapag sumikat na ang araw. Noong sandaling iyon, tumango lang ako. Pero parang tambol ang kabog ng puso ko. Strangers A na night shift. Tumutulong si Joy sa hapon, nagpupunas ng mesa, naglalaban ng mga skewer, nagdadala ng mga gamit. Dumidilim na. Nagsisimulang dumating ang mga customer, tahimik, lumulubog ang mga mata, hindi nagsasalita. Kumain sila nakakatakot na mabilis. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Walang nag-uutos. Walang nagsasabing salamat. Dumarating lang sila sakto kapag madilim na. Kumakain na parang hindi na sila kakain. Close up ng isang customer, mamantika ang bibig,
mapuputing mata, pagdila ng mga daliri. Napalunok si Joy. Daan ng dugo nawala. Sina Joy at Jerome ay nagbibisikleta sa tabi ng palayan sa dapit hapon. Naghahanap ng kaklase si Mark na 3 araw nang hindi pumasok sa klase. Mabagal na kawali, nakatagilid ang bisikleta sa palayan, isang sapatos ang lumulutang sa madilim na tubig. Bumaba si Joy, tumingin sa ibaba at natigilan. Sa tubig may pulang guhit, at sa dahon ng palay may dugo. Mga mansa ng dugo. Umatras si Joy, nagpanik ang mukha. Kinuha ni Jerome ang isang student notebook na may pangalang Mark de los Santos. Nawala ang kaibigan ko. Huwag magtiwala sa sinuman. Huwag tumawag ng pulis. Ako lang at si Jerome. At lumalagong takot. Meet Susan. Isang hapon, dumating si Susan sa tindahan. Maganda siya, mahaba ang buhok, maputi ang balat, iba sa mga tao sa nayon. Sinalubong si Joy ni Susan. Namula ang mukha niya. Bahagya siyang napangiti, ngunit nang dumaan si Susan, kumunot ang noo ni Joy, bahagyang kinurot ang ilong. Maganda siya, mahinahong magsalita. Pero may mali. Isang kakaibang amoy masangsang na parang bagong hinukay na lupa. Si Susan na kumakain ng isaw, walang kagat-kagat, dinilaan lang ang sunog na bahagi ng dulo. Nakita ko ang kanyang likod na nanginginig habang umunguya para siyang sinusubukang lunukin ang kaluluwa ng isang tao. Iyan ay panuntunan ng EAR. Naghuhugas ng pinggan si Joy pagkatapos ng trabaho. Bumalik ang isang customer dahil naghulog siya ng panyo. Hindi sinasadyang may nakita siyang maliit na pinto sa likod ng kusina na nakabukas. Lumapit si Joy. Mula sa loob, mga bulong, mga buto na pumuputok, ang tunog ng isang kutsilyong pagpuputol. Saglit na lumilitaw ang isang braso, mahaba, itim na mga kuko, hindi tao. Cardo mula sa likod. Joey, may rule tayo dito, di ba? No questions. No early. No late. Walang backdoor. Tumango ako, pero sa loob-loob ko, nanlamig ang puso ko. Alam nilang may nakita ako. At kung mali ako, hindi pa rin ako sigurado makakaligtas akong magkamali ulit. Nagbisikleta si Joy pauwi. Umihip ang malamig na hangin. Isang anino ang tumawid sa kalsada. Malakas siyang nagpreno, tumitibok ang puso niya. Tumingin siya sa paligid, walang tao. Basta. Isang isaw square na tigil sa gitna ng kalsada. Nabahiran ng sariwang dugo. Walang nagsabi. Pero alam ko, hindi na normal ang nayon na ito. At ako ang nag-iisang matino. Binabantayan ako. Isaw shop mula sa itaas. Isang anino ang nakasabit ng patiwarik sa kusina. Isang mahina at nakakatakot na bulong ang umalingaw-ngaw. Magandang suki. Isang kagat lang, beautiful regulars, just one bite. Sumakay sina Joy at Jerome sa kanilang mga bisikleta sa mga bukid sa dapit hapon. Mabilis itong dumidilim. Malamig ang hangin at mapuso. Ang mga flashlight ay kumikislap. Biglang isang malaking itim na figura ang sumugod mula sa mga palumpong. Hindi isang lalaki, hindi isang aso, kundi isang bagay na gumagapang sa lahat ng mga paa. Ngunit halos kasing tangkad ng isang post ng kuryente. Jerome sumisigaw. Joey! Tumakbo, Ele!
Natumba ang dalawang bike. May mga yabag sa likod nila. Si Joy ay sumulyap sa likod, ang mga mata ay kumikinang na pula sa dilim. Wala akong duda. Hindi aso ang bagay na yon. Hindi lalaki. At tiyak hindi isang nilalang na dapat umiral sa lugar na ito. Iyan alamat walang nagpapaliwanag. Kinabukasan, iniulat ni Joy at Jerome ang pagkawala ni Mark sa lokal na pulisya. Isang matandang pulis ang nag-record ng pahayag, ngunit ang kanyang mukha ay walang pakialam. Pulis, baka umalis lang, teenager yan eh. Baka may nililigawan sa bayan kabila. Inilapag ni Joy ang duguang notebook sa mesa. Kinuha ito ng pulis at tahimik na itinulak ito sa isang tabi. Kahit na ang nagpapatupad ng batas, iniiwasan ito. Parang alam ng lahat pero walang naglakas loob na sabihin ito. Tumingin si Joy sa paligid, dumaraan ang mga tao nang nakayuko ang kanilang mga ulo. An old woman tugs at her grandchild's hand, huwag kang dadaan sa isawan tuwing gabi. Anino, yagsiling. Gabi. Gising si Joy. Umihip ang hangin sa labas ng pinto. Isang mahinang inday sa itaas ng kisam. Kumunot ang noo niya. Tumingala ang kamera, isang anino ang gumagapang sa kisam. Kinakamot ng mga daliri nito ang kahoy, gumagawa ng nakakatakot na tunog. Naupo si Joy, kumikislap ang flashlight, humahaplos patungo sa kisem. Wala. Ngunit nalaglag pa rin ang alikabok sa kanyang mukha. Hindi ito daga. Hindi maaaring pusa. Mabigat ang bagay na yon, humihina at gumagapang sa itaas ng aking kama. Kinaumagahan sa isaw. Si Joy ay tumulong sa paglilinis. Sa loob ng kusina, isang malaking basket ng karne ang naiwan na nakalabas sa ilalim ng pamaypay. Dumampot si Joy ng isang piraso ng karne at bahagyang gumalaw ang sumunod na piraso. Huminto siya. Tinitigan niyang mabuti, ang balat ng karne ay tila nanginginig ng bahagya, parang kalamnan na kumikibot. Sa loob may pulang dugo pa rin ang umaagos. Mang Cardo, lumitaw sa likod, mga kamay sa balakang. Fresh na fresh, di ba Joy? Galing pa sa slaughterhouse kagabi lang. Bahagyang tumango si Joy, ngunit nagpanik ang kanyang mga mata. Walang pumapatay ng baboy sa kalagitnaan ng gabi. At kung gagawin nila, bakit ako nakakakita ng mga gasgas ng tao sa gilid ng kutsilyo? Ailey and Mark. Tahimik na bumalik si Joy sa bar sa hating gabi. Palihim na pumasok sa kusina. Malamlam ang mga ilaw. Nakakita siya ng backpack na nakasiksik sa ilalim ng mesang kahoy. Binubuksan ito, student A ni Mark, na bahiran ng tuyong dugo. At sa ilalim isang matulis na bagay, isang bilog na piraso ng metal, ang keychain na palaging isinusuot ni Mark. Nanginginig si Joy, tinakpan ang bibig para pigilan ang hikbi. Aalis na sana siya nang aksidenteng nabangga niya ang basket ng karne sa tabi niya. Ang isang tipak ay nahuhulog, isang daliri ng tao. Sa pagkakataong iyon, nakatayo si Mang Cardo sa pintuan. Ang kanyang anino ay nababalot ng dilaw na liwanag. Mang Cardo. Hindi lahat ng sikreto ay dapat alamin, Joy. Biglang naputol ang eksena. Umupo si Joy sa tabi ni Jerome sa gilid ng kanal. Nanginginig ang mga kamay niya, hawak ang student ni kalahating puno ng dugo. Hindi ko alam kung ilang oras pa ang natitira ko. Pero sigurado ako. Kumain na si Mark. At kung hindi ko gagawin ang isang bagay sa lalong madaling panahon, ang susunod,
magiging akin. Isaw. May bagong customer na pumasok. Tumutulo ang dugo mula sa laylayan ng kanyang pantalon, ngunit walang nagsasalita. Kupas hanggang itim. Sariwa at sariwan. Gabi. Banayad na ulan. Lumabas ng bahay si Joey para ibalik sa pulis ang duguang backpack. Ngunit bago siya makarating sa dulo ng eskinita, lumilitaw ang isang figura. Ito ay si Susan. Susan, nakangiti. Joy, okay ka lang? Saan ka pupunta sa hating gabi? Nagdadalawang isip si Joy. Humakbang papalapit si Susan, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Maamo ang kanyang mga mata, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang labi. Joy, kailangan kong ibigay ito sa pulis. Sa tingin ko kailangan nilang malaman. Susan, ang pulis? Pero paano kung hindi sila tao? Huminto siya. Mas hinigpitan ni Susan ang kanyang kamay. Ang init ng hininga niya. Bumagal ang eksena, biglang nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Pula. Dugo. Tumalikod si Joey at tumakbo. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang malaking kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Hinihila siya sa madilim na eskinita. Sakripisyo. Nakatali si Joey, nakabitin ng patiwari, kumikislap ang oil lamp. Nakapalibot sa kanya ang mga nakamaskara na figura, umaawit sa isang sinaunang wika. Tumutulo ang dugo mula sa kisam papunta sa mukha niya. Hindi ko alam kung saan ako dinala. Kaya lang ang lugar na ito ay malamig, mamasa-masa at nauuhaw. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag. Lumitaw si Aling Luisa, hindi na ang mahinang matandang babae, kundi isang matangkad, payat na katawan na may kulay abong balat at mahahabang mata na parang ahas. Aling Luisa, bakit laging naniniwala ang mga tao na may karapatan silang mabuhay? At tayo, mga nilalang na umiral bago ang unang panalangin ay itinapon. Mang Cardo, sa malalim na boses, nakatayo sa likod. Joy, masyado ka nang nakita. At ngayon magiging isa ka sa amin. Pagkakakilala na Susan. Humakbang pasulong si Susan, hawak ang seremonyal na kutsilyo. Nanginginig ang mga kamay niya. Nakatingin siya sa mga mata ni Joy, kung saan naroon lamang ang pagkalito at pagkabigo. Joy, pause. Bakit ikaw? May tiwala ako sa'yo. Nabulunan si Susan. Nanginginig ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ngunit sa likod niya, umuungal si Aling Luisa. Aling Luisa, gawin mo. Ikaw ang naghatid sa kanya. Tapusin mo na siya. Itinaas ni Susan ang kutsilyo, tapos biglang tumalikod, pinutol ang mga gapos ni Joy. Susan, sumisigaw. Takbo. Aswang sa tak. Umuungol ang buong kuweba. Nagsisimulang magbago ang mga humanoid. Humahaba ang kanilang mga braso. Humahaba ang kanilang mga ngipin tulad ng mga ahas. Ang kanilang mga kuko ay nagkakamot sa mga dingding na bato. Si Joy pasuray-suray na palayo. Ngunit isang aswang ang sumulpot pasulong, tinamaan ng kahoy na palaso ang dibdib. Lumilitaw si Jerome, natatakpan ng putik, pana sa kamay. Jerome, sinabi sa'yo, bakit hindi ali makinig? Pareho silang sumugod sa dilim. Screams closed raised faces. Naghagis si Joy ng mga supot ng asin at katas ng bawang. Ang mga aswang ay umatras sa sakit.
Isang labanan hanggang kamatayan. Inihayag ni Mang Cardo ang kanyang tunay na anyo, dugo ang katawan, itim na butas ang mga mata, puno ng tulis-tulis na ngipin ang bibig. Mang Cardo, Rerin. Pait ka lang. Kayong mga mangmang na bata ay hindi nakakaintindi, walang lugar para sa mga naninirahan dito. Sinisingil ni Joey ang balisong kutsilyo ng kanyang ina. Nakatayo si Susan sa harap ni Aling Luisa. Susan, umiiyak. Pinatay mo ang kaibigan ko. Pinatay ang buong nayon. Oras na para tapusin ito. Itinutok ni Jerome ang kanyang sibat sa dibdib ni Mang Cardo. Binunot ni Joey ang kanyang kutsilyo, sinaksak si Susan hindi dahil sa puot, kundi para palayain. Umiikot ang dilim. Mga hiyawan. Kumalat ang apoy sa buong kuweba. Isang pagsabog ng liwanag, ang unang bukang liwayway sa maraming gabi ng mga demonyo. Gumapang palabas ng kuweba sina Joey at Jerome. Parehong sugatan. Lumingon sila sa likod, gumuho ang kuweba, ibinaon kasama nito ang hindi dapat makita ng sinuman. Joey, voiceover. Nawala ko ang lahat. Mga kaibigan, kapayapaan at pananampalataya. Pero nakaligtas ako. At ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lahat ng regular ay tao. At hindi lahat ng restaurant ay nagbebenta lamang ng baboy. Maputla ang langit, mahinang sinag ng sikat ng araw na sumasala sa mga kulay abong ulap. Nakatayo si Joey sa harap ng bakanting espasyo kung saan naroon ang isaw. Ngayon ay mayroon na lamang abo, mga durog na bato, at ilang sunog na tuhog na nakaipit sa lupa. Nakaligtas ako. Ngunit wala nang dapat balikan. Nawala si Jerome pagkatapos ng gabing iyon. Walang natagpuan ang kanyang katawan. Namatay si Susan sa aking mga bisig. Ina hindi naniwala sa sinabi ko sa kanya. Nakaupo si Joey sa lupa, hawak ang isang kalahating sunog na kalamansi bracelet. Iyan itahimik nayon. Ang kamera ay dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng nayon, mga nakasaradong bintana, mga abandonadong bahay, mga flyer ng nawawalang tao na binaligtad ng hangin. Walang sinasabi ang mga taga nayon. Nagpapanggap silang walang nangyari. Ang mga regular na kumakain tuwing gabi na wala. Walang record, walang litrato, walang libing. Nakadungaw sa bintana ang isang matandang babae. Isang blangkong tingin. Isang bata ang dumaan, may hawak na tuhog ngunit wala doon. I wonder meron ba talaga sila? O ako lang ba ang nakakaalala ng mga bagay na hindi ko dapat? Simpleng ini-impake ni Joey ang kanyang mga gamit, isang backpack, isang notebook, at isang lumang balisong kutsilyo. Nakatayo siya sa bus, tinitingnan ang nayon sa huling pagkakataon. Nagdesisyon akong umalis. Hindi dahil natatakot ako, pero dahil alam ko nandoon pa rin yon. At kung mananatili ako, hindi ito titigil sa akin. Ang kamay ni Joey ay nakahawak sa kalamansi. Ang kanyang mga mata ay hindi na inosente, ngunit kahina-hinala, maingat. Bagong bayan. Isang maliit, malayo, mapayapang bayan. Ang kamera ay naglapan sa morning market, mga batang naglalaro, ang mataong iyak ng mga nagtitinda. Sa dulo ng kalye, isang bagong karatula ang nakasabit. Isawan Inay Mang Dante. Mabagal na paggalaw, isang maitim na kamay, matutulis na mga kuko ang marahang hinaplos ang tanda. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, marahan na nakangiti, ang mga baga ay tumataas sa paglubog ng araw. Boses ni Joey, voiceover, magaan ngunit nakakatakot. Akala ko nakatakas na ako. Ngunit ang sumpa ay hindi sumunod sa akin.
dahil hindi nito kailangang pumunta kahit saan. Ito na una. Naglalakad si Joy sa bangketa. Isang pamilyar na tipak ng usok ng isaw ang bumalot sa kanyang ilong. Huminto siya. Dahan-dahang lumingon ang kanyang ulo, nakita ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng Mang Dante, nagtatawanan, kumakain, walang pakialam sa anumang bagay. Si Joy ay bumuntong hininga, ibinaba ang kanyang ulo, bumulong. Joy. Heto na naman. Fade to black. Ang background music ay nagmumulto, ang bass ay nananatili. Nabasa ang screen. Base sa totoong kwento, sinabi ng nag-isang survivor. Hindi namamatay ang mga aswang. Gumagalaw sila. Wakas.